Okay, so after natin maintindihan yung data types, variables, and kung paano sila i-declare, ngayon naman, let's familiarize yung mga common error na nare-receive ng mga new programmers, especially when they are learning a new language. Unang-una dyan is yung mismong spelling ng mga variables at ng mga data types. So, for example, ang I nito ay ginawa ko siyang capital. Then, niran natin yung program. Then, eto, mababasa nyo sa error, int was not declared in this scope. Tapos, meron siyang suggestion na did you mean int? So, kumbaga, titignan mo ngayon yung difference ng spelling ng dalawa. So, pag nakita mo na yan, okay, titingnan mo yung naka-red sa mismong compiler natin. Ito yung kinagandahan pagdating sa compiler ng dev. I-red niya yung mismong error mo. So, kung mapapansin mo, ito nga, yung int daw, did you mean int na small letter I? So, ang gagawin lang natin is, ibabalik lang natin siya sa small letter I. Okay, so, ira-run mo yan, okay na siya ulit. Makakapag-print ka na ulit. Next naman, pagdating sa variable, kapag ginawa natin siyang capital letter A, remember, ang dineclare mo dito, small letter A. Pero yung naka-declare mo ngayon is capital A na siya. Tingnan natin kung sino yung mag-error. Yung dineclare mo ba na age na small letter A or yung age na capital letter A na merong data type. Okay, so iraran natin siya ngayon. Mapapansin nyo, ang sabi niya, age was not declared in this scope. Did you mean age? So, ang i-follow ng program natin is kung ano yung na-declare kasama ng data types natin. Okay? So again, key sensitive, yung mismong programming language natin. Kung paano mo siya i-declare with their data type, ganun nyo din dapat siya tatawagin sa cout natin. So papalitan natin siya ng capital A, then i-run natin yung program, and then magiging okay na siya ulit. So same thing. No? So maging aware kayo pagdating sa spelling nyo sa mga variables na meron kayo. Next, sa data type and variable naman natin, kapag ginawa natin siyang equal, okay, so kapag ginawa natin siyang equal, niran natin yung program, eto siya. Expected initializer before equal. Ano nga ba kasi yung difference ng equal lang at saka ng equal? So yung equal natin, ito yung pagpapasa mo ng value. For example, kagaya ng ginawa natin na ito, meron kang variable na initial, meron kang value na r. So yung r na yan, nililipat mo lang siya sa initial. So yun yung single equal natin. Pero kapag ginawa mo ay double equal, you are comparing. Okay, so for example, age is equal, or ganito na lang, password is equal to password. So ang ginagawa ngayon, etong capital P na password, chine-check mo kung match ba siya dito sa password na ito. Kasi this two is variable, ibig sabihin meron silang value. So for example, ang value ni password ay 1, 2, 3. Tapos ang value naman ni capital P password ay 1, 2, 3, 4. So using yung double equal na ito, tinitignan natin kung match ba sila. So as you can see sa mga value nila, hindi naman sila match. No? So ganun yung purpose ng equal na yan. Kaya nag-expect siya ng initializer before equal. So wala kasi siyang nakikitang comparing talaga na nangyayari dito. So be aware lang sa mga operators na ginagamit nyo. Next, let's say alisin natin yung semicolon dito. Kapag rinan natin yung program, sasabihin niya sa'yo, expected semicolon.
or comma or semicolon before cout. So, mapapansin nyo guys is dito yung nilagay niyang error. Ang gagawin nyo lang kapag nakakita kayo ng expected semicolon, tinitignan nyo agad yung nasa taas niya. Yan. For example, ito, nawala pala yung semicolon. So, kapag sinabi niyang expected semicolon, ibig sabihin, isa sa mga program nyo ay nawawala yung semicolon niya. Okay, so pagdating naman sa cout, let's say for example, out lang yung na-declare natin habang nagpo-program tayo. Niran natin yung program, sasabihin niya sa'yo, out was not declared in this scope kasi hindi niya kilala yung out na sinasabi mo. Ibig sabihin, wrong spelling tayo dito. So, kailangan ibalik natin yung C ngayon. Okay? So, let's say for example, nag-declare ako ng variable na sabihin natin last name. Tapos, nag-equal ako sa last name. Sasabihin ko, for example, ay Lopez. Yan. Then, nag-semicolon ako. So, variable siya. Meron siyang laman na Lopez. Niran natin yung program. Sasabihin niya sa'yo, last name was not declared in this scope. Bakit sinasabi niya na hindi daw na-declare yung last name? Bakit? Kasi po wala siyang data type. Hindi alam ng program natin kung anong klaseng data yung ipapasok mo sa kanya. So ang gagawin natin, magdi-declare tayo ng string ngayon. Then, iraran natin siya ngayon. Then, okay na ulit. Of course, walang printing na mangyayari dyan sa Lopez na last name kasi wala ka naman sini-out na last name. Okay? So, what if ang ginawa natin, double quotation yan, pero dineclare natin siya as character. So, titignan natin siya ngayon. Okay? Mag-error tayo. Sabi niya, invalid conversion from character to character. So, ang iniisip ngayon ng program natin na nagko-convert tayo ng value from string to character or character to string. Okay, so hindi pwedeng gawin mong character, ang data type mo character at ang iyong quotation ay double quotation. Hindi pwede yon. So, dapat string pa rin. Okay, so yan yung mga common problem ng mga new programmer pagdating sa pag-aaral nila ng mga languages. So basta ang gawin nyo lang is read yung error dito sa baba, yung mga simple, and then titignan nyo kung ano yung mistake sa mismong program na ginagawa nyo ngayon. So yun lang naman yung madalas na problem. So let's say for example, isa pa, nalimutan natin, no? Dalawa pala dapat yung less than operator natin. Iraran natin yung program, sasabihin niya, invalid operands of type int and unresolved overload function type to binary operator. So yun na, yung operator less than natin. So nawawala yung isa. So kailangan nyo lang siyang ibalik. Again, titignan nyo lang kasi yung error na meron kayo. Maraming problem sa mga new programmer ay hindi sila marunong magbasa ng mga errors. So yun ay natututunan naman habang nagko-code po kayo. So to make sure, nababasahin nyo yung mga errors na meron kayo sa compiler po natin.